mo. Basta as long na malapit sa ito, magagalaw mo May na lang. duplicate yan, sir? Meron, syempre. Ayun. Grabe, napaka-high-tech dito naman sa taas, sir. Ano naman to? Eto sir, touchscreen lang tayo lahat. Lahat touch sensitive lang. So Saka hindi mga na katulad LED na, ng no? dati na pinipindot pa. Tapos ito sir, pag nakita niyo itong dalawang to, ito SOS button in case na-aksidente kayo or nag-roll over yung kotse, hindi mo makuha yung cellphone mo, pwede mong click to. Ipo-configure mo lang dun siya kung Sa kaninong phone. tatawagan. Galing, no? Ito naman sir, ito yung kill switch natin na tinatawag. Kill switch. So, kasi as an EV, tulad ngayon sir, nakastart tayo. Okay. Nakastart tayo, hindi mo alam kung umaanda ba ba. Oo ngayon, dahil tahimik. Oo. Tapos, sa mga gas, yung mga nakasanayan natin, kailangan natin may papatayin tayo or may pipindutin. Ngayon, ito yung gagawin para mamatay lang. Auto patay. Shutdown lahat. Oo, shutdown yan lahat. Galing. Ganun siya. High-tech, no? Then dyan naman, sir, isa ano naman. Ito, yung typical, meron tayong ilaw dito, sir. Ilaw tsaka. Brand new unit kasi ito, sir. Kaya, ayan, ganyan May siya. mirror. Ayan. Galing, no? Ito, sir, ito, matibay ito, no? Matibay ito, part ng structural integrity to. Actually, yung sa testing na ginawa dun sa Euro NCAP, may yung pag nahulugan ng trailer. So, ginawa to, around 70 kilotons ata yung tawag. Hindi nabasag? Nabasag, syempre. Pero, hindi nasira yung hindi na compromise yung structure. Kumbaga, buo pa rin siya. Galing, no? Ganun siya. Ganito katibay to, quality. Hindi dito, sir. Ano naman to? Ito, auto-dimming to, sir. So, yung rear view mirror natin, auto-dimming yan. Pag na masyadong bright yung nasa likod, yung mga mahilig mag-beam lang, na hindi naman kailangan, mag-auto. Para hindi ka masilaw. Yes. Galing. Then dito naman sa, ano naman, passenger, sir. Dito sa kabila. Sir, ito yung compartment natin. Ito yung itsura. Yun. Sige. Malawak din. Malawak din. Tsaka, felt. Hindi siya regular plastic lang. Tapos ito sir, itong particular model na to, naka-Dyn audio tayo. So kaya iba yung tunog. Sound system, no? Quality. Ito, lalaki ng speaker, oh. Pati dyan sir, ayan, may sound rin. speaker dyan. Wow. So, relax ka pala sa biyahe. Relax na relax. Then, Wala ano pa? kang kailangang isipin. Ano pa meron dyan sa foot? Ano naman, Ito sir, typical brakes, gas, tapos yung footrest natin. Wala namang, there's nothing so special dito. Pero ito kasi sir, isa ko pang masasabi, yung ating steering wheel. It's electronic. Hindi siya yung mano-mano, yung ano. So pwede mo siyang kontrolin papunta haba or bakit. Depende sa height mo, no? Kung saan ka komportable. Galing. So, ito pa yung panel. Ano na rin, no? Oo, sir. Computerized, no? Grabe. Yung next natin. Ano pa? Wala na. Dito sa likod. Sa likod, okay. Tara. Sa likod naman, ang kagandahan dito is the leg space. Ay, oo. Laki. Laki ng leg space mo. Tapos yung style ng upuan is medyo parang kinakain ka. Para mas komportable. Oo nga, no? Iba. Galing. Again, may speakers tayo dito. Tatlo on each side. Okay. Tapos controls nandito. At the same time, eto sir, pag nakita mo, both sides yan. Kung gusto mong painitin yung upuan mo, kung meron nakaupo din ka dito. pwede mo nang kontrolin dito. May massage din dito, sir? Dito wala lang yung massage. Sa dito lang sa dalawa. Then dito. Ito yung aircon natin. Ito yung mga chargers natin. May Type A tayo and Type C. Okay. So fast chargers yan both. Yan siya. Oo nga, nung lamig. Lamig. Tapos ito yung Ang sarap pala nito, sir, pag pag nasa biyahe, no? Kitang-kita yung Kita talaga. Especially pag sa gabi. Pag sa gabi ka nagdadrive. Then dito naman tayo. Ilang seater to, sir? 5-seater sir. Kasya pa dito isa. Pero kung sakaling 4 lang kayo, pwede natin ito. Ayun, meron pa pala dyan, no? Kung binaba natin to, ayan yung cup holders natin. Ganyan. Relax na relax. Tapos may small compartment ka pa. Galing. High-tech na, no? Tapos meron ding ilaw dito. May switch lang yan dito, sir. Galing. Siyempre, doon naman tayo sa compartment. Okay. Sa likod. So, ganito din, sir. Push lang din to. Pindot mo lang yan. Itong kotse natin, 3 yung options mo nung pwedeng pagbuka. 4. Isa sa susi, isa doon sa loob. Pwede mong pindutin dito. Meron pa ako sanang gustong pakita, kaso may nakabukas lang eh. Ano Kailangan yun? nakasab. Yung ginaganon? May ilaw na lalabas dito, tatapakan mo lang. Tapos Sige, mamaya titignan natin, ha. automatic na siya. Ganyan yung space sa likod. So, ito malawak pala, oh. Ang purpose kasi namin is more for comfort rather than transporting people. Kaya kung gusto mo talaga ng komportableng ride, Hongqi EH7. Anong meron dito, sir? Okay. So ito sir, mapapansin mo compartment, malaki yung space natin.
Pero ang issue lang kasi sa mga hybrid and sa mga electric, wala na talaga tayong spare tire. Kasi nandito na nakatago yung battery, controllers ng battery, tapos yung mismong battery na sa floorboard. Okay. Kaya ang nakalagay na lang dito, sa buffer, meron kaming EWD na lalagay dito, tsaka reflectorized vest. Okay. Then dito naman sa mga gilid, sir. Ito sir, controls to. Ito, pag binuksan natin to, wala ka masyadong makita, pero ito yung para sa Ay, sa gas. dito Ay, yung, gas yung pintuan. charge. Oo, yung charging port para bumukas kung hindi siya bumubukas ng automatic. May manual siya. Oh. may manual mode. Ayun, galing, no? Yes. Tapos, meron rin tayong 12 volts na battery. Ayun. Ganun pa rin siya. Pero, ang kagandahan sa 12 volts dito, matagal ang buhay ng 12 volts. Kasi majority of the time, ang gumagana, yung main battery. Galing. May backup siya. Oo. And ito, sir. Ayun sir, charging Saksakan. port yan. So kasi, since wala nga tayong, what do you call this, wala tayong spare tire, may sinasama kaming pump and tire sealant. Wow. So, ang gagawin mo dyan sir, kunyari sa likod ka na butasan, saksak mo lang. yung pump dyan, daan mo lang yung wire, salpak mo yung sealant dun sa, Galing, ha? yun na yung High-tech na rin. hahangin ng kotse. Matatanggal niya na yung, matatakpan niya na yung Yung butas. butas. Eh, ito naman, sir. Ito, fuse box to, kasama yung pyro fuse. So, nandyan. Pagka in case na may mangyari dun sa battery, or Yan muna, mag-short, unang, ito muna ang munang bibigay. Galing, no? I-isolate niya yung sarili niya pag may nangyari para hindi kasi again very tag dito, dangerous kasi ang battery. Number one yan, eh. Oo, lalo na pagka nag-short or nabutas. Pero kasi dito sa amin 4x ang kapal no protection namin sa battery. Kung makita mo lang kung may mapakita ko lang sana yung testing namin na pinagawa dito, dinaan talaga sa ilalim ng poste. Wow. So, binutas talaga ang purpose. Ang pinaka-purpose nun. Walang nangyari, walang usok, walang pumasok na tubig. Galing, no? May butas nga lang, pero ganun pa rin siya. Same. Dito naman sa taas. Ito yung pang-manual na pinto. Pagka nangyari, nalakad dito, tapos kailangan mong manual. Lumabas. Pero Galing, nalobat ka. no? Oo. Yan, ganyan. Galing. Then dito naman, ano naman itong pindutan Yan natin? yung pindutan natin, sir, to close the door. Ay, okay. So, pag pinindot natin to, Automatic. close na yan. Yun. Galing. So, ulitin natin, yung brand natin is Hongqi. Hongqi din. Ang model natin is EHS7. Yan. So, sir, ito, ang dami nagtatanong. Siyempre, China yan, ganito, ganyan. Ano ba mamapayo niyo, sir? Well, unang-una kasi, si China ang paano ko ba may-explain? Si China ang nagpa-pioneer currently ngayon sa market ng mga kotse. Like for example, si Canada, is one of the states in the USA, is currently pumapayag sila magpasok ng mga Chinese vehicles. So, hindi malabo talaga na China ang magiging number one Oo, kasi. car maker dito sa Pilipinas din. Tsaka quality na rin. Quality Yun. din. Kalalala kasi porket ano yun, Porque no? China, made in Oo, China. Pero iba na ngayon eh. Iba na. Oo. Tsaka you get more what you pay for. Ayun. Like for example, bibili ka ng 2 milyon na kotse, tapos majority ng iba puro plastic lang. Oo, Pero dito, pangako, may leather na, may ilaw na, marami kang speaker. Pwede ba sarap natin ng makita upo to, mo. sir? Oh, sir. Ito yung saksakan Ano natin, niya? sir. Top lang? Ay, ayun. CCS Type 2 na po yan. So, ito yung technically parang USB Type-C ng mga charging port. Galing. So, lahat ng mga charging stations sa buong Pilipinas, Compatible 100% siya. meron to. Kasi di ba sa mga parking lot, sa mga gas station, Yes. pwede yan. Yes. Kasi dati sir, meron pa kasing iba pang type yan. May type 1 and meron pang GBT. Yun yung mga sinaunang chargers natin. Fortunately, yung mga yon hindi 100% sa mga charging Na stations. compatible. Oh. Ngayon, ginawa parang Type-C. Yes, parang ganun sa ito yung cellphone. parang type C. Ayun. Pwede ba natin Oh, ma-twist, sir. sir? So, pagka sa regular charging, ito lang yung bubuksan mo. Ayun. So, yun yung Yan lahat yung for... compatible. Ito, pag binuksan mo yan, sir, yan yung for fast charging. Yung mga 200 kilowatts pataas. Pero kung regular charging ka lang, ito lang. Ayun. At syempre, sir, pag gusto nilang i-test drive, meron tayong saan yung ano natin, sir? Ang flagship showroom po natin is nasa BGC, 27th Street. Pag may gusto kayong pa-schedule ng test drive, pwede niyong kunin yung number ko kay Sir. Abo, Kay Sir i-flash Solid. ko na lang. Oo. Oo, para- Tsaka magko-comment naman si sir eh. Yes. Doon correct. sa ating video. Correct. Inquire guys sa kanya. Okay? Okay, game. Okay. So, ito po yung mga model range natin. Ito po yung apat is yung mga full electric natin. Ito yung, kumbaga, starter natin for the electric EQM5. Ito yung big boy natin, yung parang mga Land Cruiser.
Nissan Patrol, EHS9 yan. Full electric yan, sir, na all-wheel drive, air suspension. Etong EH7 and EHS7, magkaparehas yan technically. Parehas ng chassis, magkaiba lang ng shell. Etong tinignan natin kanina, EHS7 yun yung SUV. Yung EH7, yun yung sedan natin. Etong sedan natin, ang range yan, sir, yung rear-wheel drive, which is yung executive, yung 2.2, Okay. is 550 na kagad, yung range. While yung flagship natin na 2.8, yan yung all-wheel drive, 640 naman yan. At the same time, yung flagship, sir, ang time niyan for 0 to 100 is 3.5 seconds. Wow. So medyo sports car level na yung performance. Okay. Naka-Brembo big brake kit Wow, rin yun. Brembo. Then dito naman, sa mga ano na ito tayo. naman, kung ayaw nyo ng electric, meron rin naman tayong binibentang ICE engines or internal combustion engines. So ito yung mga models niya. H5 is a mid-size sedan. Similar siya sa mga Camrys, ganon, Accord, ganyan. While yung HS3 naman, compact crossover. So ito yung mga parang Corolla Cross, Yaris Cross, Honda HR-V, Nissan Kicks, parang ganon. While etong HS5, eto sir, sorry, kakaubos lang kasi nito. Sold out agad. Sold out na to, wala na SUV. tayo nito. Oo. Mid-size SUV to, so parang mga CRV to, yung levels niya. While etong HQ9, ganda, oh. ito yung pantapat natin kila Alphard. Oo, parang Alphard, yan. Mas malaki tayo sa loob, mas maluwag. Tapos na captain chairs na rin tayo kagad. Yan. Ito naman, Ito naman sedan. yung huling-huli natin, H9, ito yung pinaka-flagship ng flagship. Yan yung presidential car natin. Wow, Kaya grabe. medyo presidential din yung presyo. Pero yung quality niya, parang more than sa pinabayaran. Yun. At soon magkakaroon tayo, sir, hindi lang tayo cash, na magkakaroon tayo Oo, magkakaroon na rin tayo ng financing options. Ayun, soon yun. Soon na yun. Abang-abang. Abang-abang, within 1 to 3 months, meron na yan. Oh, ganun kabilis. In the works na eh. Processing na pala. Okay, thank you, sir. Okay. Tapos yung pinaka-showroom natin is sa BGC. Sa BGC, yun yung flagship showroom natin. Pag gusto nyo mag-schedule ng test drive, kontakin nyo lang ako para matulungan ko kayo ma-schedule natin ng maayos. Tapos yung kanyang cash dito, cash lang no, yung Cash auto or payment. bank PO. Kunyari, mag-loan ka sa bangko. Kasi technically, mas panalo kapag nag-loan ka sa bangko. Mataas lang DP, pero sobrang baba ng bangko. Yun. So yun, lalagay ko lang sa description yung kanyang info, ha. Oo. Oo, thank you, sir. Salamat po. Thank you, sir. Good na yun, ganun. Salamat, sir. Yun.
Sunday po ngayon at another podcast episode. Itong araw na to ay kakaiba kasi first time po tayo magkakaroon ng guest from USA. At ang ating guest ngayon ay si Ma'am Lorny Cantos. Hello, Ma'am. Magandang umaga po diyan at gabi naman po dito sa amin. Yes, Ma'am. We're so happy na kayo po yung aming unang-unang guest na nasama dito sa aming sa ating podcast. At Maraming salamat. yes po. So yung pong podcast natin maliban doon sa regular podcast natin na nagdi-discuss tayo ng mga issues ng iba't ibang industries sa farming at saka sa agribusiness. Itong podcast din natin ay gusto nating makausap yung mga subscribers natin na kahit nasa ibang bansa na gustong magtanong kung may mga gusto lang silang malinawan or may mga gusto silang i-consult sa atin about dun sa mga kung anong plano nilang ventures na pwedeng gawin dito sa Pilipinas. So, yun nga, ang kagaya ng nasabi natin, si Ma'am Lorny, yung unang-una nating guest dito. Gusto mo bang matuto ng agribusiness, crops, livestock and poultry, aquaculture, at ma-inspire sa mga success stories? Agribusiness, how it works! As a YouTube channel, Agribusiness features entrepreneurs, farmers, organizations, OFWs, investors. However, beyond our usual content and official endorsements, Agribusiness does not engage in other business dealings with them. While our viewers and featured individuals and entities may choose to pursue business deals with each other on their own, we encourage them to be cautious in doing so. Meron tayong commercial space available for rent. Ideal yan for kiosks and other businesses. Dito yan, Alex, ha? Park and Train EDSA, beside Walter Mart, baba ng Roosevelt LRT Station. Contact us at 0917-123-2117. For bigger spaces, contact 0917-811-0214. Sir Buddy, maraming salamat sa pagkakataon dahil kumbaga bigyan niyo ako ng time. Opo. Yes. I think I remember nag-send ako ng email around August 2025. Grabe nung August Basically, pa. Sorry. mga August po. And then nakatanggap naman po ako ng sagot siguro mga a month ago or siguro mga 2 months ago pa. And then yung email ko is katulad nga ng sinabi niyo kanina is sumubok ako na nagtatanong. Opo. Kumbaga, dadating naman po ang panahon and dyan din po ako magre-retire. Wow. Kumbaga, intayin lang na matapos ang anak and then or nasa college na, dyan din po magre-retire. And then, ang plano is pag nag-retire, ano ba yung gagawin pag nag-retire? Hindi naman po pwede na masabi lang na mag-retire is magpapahinga. Lalo pat nakasanayan mo na yung buhay dito na araw-araw kang busy, araw-araw ka na nasa trabaho. So gusto mo na pag nag-retire ka is meron kang pagkakaabalahan. Ma'am Lorny, ano ho ba ang work ninyo dyan sa US? Ako po ay isang nurse dito sa Amerika, dito sa Illinois. Opo. Yeah. Matagal na ho kayo dyan, ma'am? 2010. So dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya. Okay. Yeah. So dito na rin po ako nagkaroon ng pamilya. And katulad nga po ng sabi ko is dadating yung araw na dyan din po magre-retire. Okay, ma'am. So may mga farms ba kayo dito sa Pilipinas, ma'am? Opo, may binili po ako, Sir Buddy, na farmland. Siguro mga 4.1 hectares po yun. Okay. And opo, unti-unti is sabi ko nga is ano ba yung gagawin ko pag nag-retire ako. So ang iniisip ko at yung talagang malapit sa puso ko is yung farming. Okay, lalo pat
pagka Sabado, Linggo, wala akong pasok. Starting Friday night, pagdating ko na ng trabaho, nasa YouTube na ako, nanonood na ako ng mga program about agribusiness. It's very informational, very inspiring. Opo. And so lahat ng bagay na tatalakay ninyo doon. So it's also one way na na-encourage ako na parang ito yung interest ko ito yung gusto kong gawin pag ako umuwi, pag ako nag-retire. So may nabili po akong lupa sa Mamburao, Tayamaan, Mamburao, Mindoro, Occidental, ma'am. Mindoro. I got the chance. Yeah. I had the chance to see it also nung Pasko po na umuwi ako. Kasama ko itong pamilya ko, kasama itong aking husband at saka yung aking isang anak. And 4.1 hectares po siya. So sinimulan ko po siya na pabakuran. And awa po naman ng Diyos, natapos yung pabakod. So the whole area. Wow, yung 4.4, And then, ma'am, binakuran niyo yung 4.4? 4.1. Opo, 4.1, hindi naman po yes. siya yung bakod kamo na talagang, kumbaga, let's say sabihin na natin na perimeter fence. Ganun dahil, tapos, katulong ang personal po na nag-aasikaso niyan habang nandito ako is yung kapatid ko pong lalaki, kapatid ko pong